pagbayarin mga sangkot sa COVID funds anomaly. Formal nang sinampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong graft sina dating DOH Secretary Francisco Duque III at dating Department of Budget and Management Procurement Service Executive Director Lloyd Christopher Lau dahil sa maanumalyang paglilipat ng 47.6 bilyong piso pondo para sa COVID-19 noong 2020. Isinampa ang kaso ni Duque at Lau sa Sandigan Bayan noong August 27. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, nilabag nila Duque at Lau ang Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Noong nakaraang Hunyo, isiniwalat ni Duque na may basbas umano ni dating Presidente Duterte ang paglilipat ng COVID funds sa PSDBM. Ayon naman kay Duterte, wala raw siyang matandaan na sinabi niya iyon. Noong Mayo pa ng kasalukuyang taon, ipinag-utos ng Ombudsman ang pagsasampa ng kaso kina Duque at Lau. Ayon kay Martires, dahil hindi na maaaring ipataw pa ang dismissal kina Duque at Lau, ang kaparusahan na maaaring ipataw sa mga ito ay katumbas ng kanilang sweldo ng isang taon na kailangang bayaran sa tanggapan ng Ombudsman. Ang desisyon ay nilagdaan noong Mayo 8, 2024. Matatandaan na noong August 23, ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang pagsibak sa pwesto at pagsasampa ng kaso laban kay Lau at overall Deputy Ombudsman Warren Lex Leong dahil sa maanumalyang pagbili ng bilyong pisong halaga ng medical supplies sa Parmali Pharmaceutical Corp noong 2020. Napatunayan ng Ombudsman na dapat sampahan ng kaso sina Lau at Leong at iba pang opisyal at empleyado ng PSDBM. Kasama rin sa sinibak sa pwesto si PSDBM Procurement Management Officer Paul Jasper de Guzman. Kinuwestiyon noon ng mga senador kung bakit hindi kinasuhan ng plunder si Leong. Binatikos din kung bakit hindi kasama sa kinasuhan si dating Presidential Advisor Michael Yang, associate nito na si Lin Wei-xiong at asawang si Rose Lin. Si Yang ay presidential advisor ni dating President Duterte. Ang Parmali officials na kinasuhan ng Ombudsman ay sina President Twinkle Dargani, Treasurer and Secretary Mohit Dargani, Directors Lincoln Ong at Justin Garado at Board Member Wang Chuyen. Ang Parmali Pharmaceutical Co. ang nakakuha ng kontrata para mag-supply ng equipment sa kabila na ang capital nito ay 600,000 pesos lamang. Ang iba pang PSDBM officials na kinasuhan ng Ombudsman ay sina Christine Marie Suntay, Webster Laurenana, August Ilagan, Jason Mer Uwayan at Crisel May Mago. Ngayong sinampahan na ng kaso ang mga dating matataas na opisyal ng nakaraang administrasyon, nararapat lamang na tuluyan na itong gumulong at maparusahan lahat ng mga sangkot sa anomalya. Ginawa ang mga pangungurakot habang ang bansa ay sinasalanta ng COVID-19 at ang mamamayan ay tuliro dahil walang makain.